Gusto mo na ba mag-resign? Pero inaalala mo yung 13th month mo na baka ma-hold or di kaya naman kulang yung mako-compute mo na amount. So kung gusto mo malaman, tara discuss natin. Good day mga kasweldo. May mga employees na pagpatak ng bare months, ayaw na nila mag-resign sa company kahit na maraming opportunity ang nagpapakita sa kanila dahil sa takot na baka i-hold yung 13th month or di kaya naman hindi tama or kulang yung mako-compute sa kanila na 13th month pay amount. So for this episode, gagawa natin ng simulation kung paano ba kino-compute yung 13th month kapag nag-resign ka in the middle of the year or di kaya naman na-hire ka in the middle of the year and combination, na-hire and nag-resign ka in the middle of the year. So, i-correct natin yung mga haka-haka ng mga employees pagdating sa 13th month. Okay, so meron tayo ditong Excel kung saan isa-simulate natin yung pag-compute ng 13th month kapag nag-hire or nag-resign si employee in the middle of cut-off. Okay? So, discuss muna natin yung kung ano meron sa Excel. Dito, umpisa natin yung monthly rate. So, meron tayong sample na employee na sumisweldo ng 25,000 per month. Okay? And then, meron tayo ditong table. So, sa table, makikita natin, meron tayong month, period, amount, and status. Yan. So, dito sa month and period, kung makikita nyo, nag-start tayo ng December 2nd period. Kasi, based from our previous episodes, yung 13th month dapat i-release before ng Christmas. Hindi na tayo naglagay ng mga absences, tardiness, undertime, para mas madali nating maintindihan yung mako-compute na amount. So, perfect world scenario. Perfect attendance si employee. And then status, kung hired siya or not yet hired. Okay? So, dito sa sample natin, i-check muna natin kung tama yung gagamitin nating formula using complete payroll sa buong cut-off. So, ibig sabihin, nag-work siya simula December 2nd period hanggang December 1st period. Kumpitin natin yung 13th month ng ganitong scenario. So, ang gagawin lang natin, i-total lang natin yung total earnings niya over 12. Yan. So, kung makita natin, kapag perfect yung attendance ni employee, dapat yung 13th month pay niya ay same na same nung monthly rate. Kaya siya tinawag na 13th month. So, yan yung complete payroll na scenario natin. So, for our next scenario, kung makita natin, yung title niya is Hired in the Middle of Cut-Off. Kung titingnan natin yung month and period, same pa din. Starting ng December 2nd period of last year hanggang December 1st period of current year. Pero, yung December 2nd hanggang February 1st ay hindi pa siya hired. Kaya kung makita nyo yung amounts ng 4 na payrolls na yon, wala pa siyang na-receive na amount. Kasi hindi pa nga siya hired kay company. Paano natin kukumpitin yung payroll ng ganitong senaryo? Actually, same lang. Ito-total lang uli natin yung December 2nd hanggang December 1st. So, okay lang na isama nyo yan. Total 0 din naman. So, kapag kinam natin, divide lang uli natin by 12. So, makikita nyo, lumiit yung na-receive na 13th month na employee dahil may mga payrolls na hindi pa talaga siya hired sa company. Ang scenario naman natin yan ay nag-resign si employee sa middle of cut-off. So again, yung cut-off natin ay same pa rin, December 2nd period to December 1st period. Okay? Pero ang kaibahan lang, instead na wala siyang amount sa umpisa, dito naman siya sa dulo na wala ng amount. Ibig sabihin nito, nag-resign si employee after ng October 1st period. So, andito na yung haka-haka ng mga employees na baka mali yung computation ng 13th month. So, tingnan natin kung paano yung magiging computation nito. Okay? So, sa pag-compute ng ganito scenario, actually same lang. Hindi naman na kailangan ng special condition sa pag-compute na to. So, total lang natin uli from December 2nd period hanggang December 1st. Para hindi na kayo malito, ihisagad nyo na hanggang December 1st. Total, 0 din naman yung mga amounts niyan. Okay? I-divide natin by 12. Yan. So, kung makikita nyo, sa 4 na payrolls na hindi siya sumahod, yung na-compute natin na 13th month ay same lang nung sa employee na na-hire ng in the middle of cut-off na may 4 na payrolls din na missing. Okay? So, same lang pala whether ma-hire ka or mag-resign ka in the middle of cut-off. So, for our last scenario, combination naman. Si employee ay na-hire in the middle of the cut-off and nag-resign din naman agad sa middle of cut-off. Ibig sabihin, hindi siya tumagal sa company ng 1 year.
Okay? So, again, yung cut-off natin, same pa rin, December 2nd period hanggang December 1st period. And then, kung makikita natin, nag-resign siya after ng November 1st. Tapos, na-hire siya ng January 2nd period. Okay? So, paano natin ito kukumpitin? Again, parehas lang, nothing special. Gagawin lang natin, sum lang natin, from December 2nd period, kahit 0 yan, isama nyo na para di kayo malito, hanggang December 1st. Yan. And then, divide lang natin by 12. Yan. So, since na yung sa tatlong scenarios natin, same lang yung number of payrolls na missing kay employee, which is 4, pare-parehas yung na-compute natin na 13th month doon sa tatlong scenarios na yon. So, yun nga mga kasweldo. Nalaman natin na hindi mo kailangang mag-antay na matapos yung bare months tsaka ka mag-resign. For as long as nakapag-work ka sa company ng at least 30 days, entitled ka na for 13th-month pay period. Pare-parehas din naman yung formula, whether na-hired ka in the middle of cut-off or nag-resign ka in the middle of cut-off. Ganun din kapag combine yung scenario mo, meaning na-hire ka in the middle of cut-off and then hindi mo tinapos yung buong taon, nag-resign ka rin agad. Sa kung i-hold ni company yung 13th-month pay mo kapag nag-resign ka ng bare months, hindi totoo yan. And required si company na isama yung 13th month pay mo sa marireceive mong final pay. So kung natuto kayo sa episode natin ito, please like and share na lang sa ating video para marami pa kayong matutunan with regards to Philippine payroll. Pa-subscribe na rin para updated kayo sa anything payroll related content.